Grabe, ano? Hirap na hirap ang mag-amang Marcoleta, senador at congressman, kung paano paniwalain, makumbinsi siguro ang taong bayan na walang kinalaman si Mrs. Marcoleta sa Vizcaya family. Pinipilit nilang independent director daw yung insurance na kinasasangkutan or kung saan nandoon si Mrs. Marcoleta. Lumalabas ngayon, pati pala yung mga kontrata, sasakyan, bahay at kung ano-ano pa, naka-insure yata dyan sa insurance company niya. So kahit anong paliwanag na wala daw kaugnayan, hindi kilala ng ganun-ganun lang o ganun ni Mrs. Marcoleta ang mga diskaya, malabo yun. Di ba si Senador Marcoleta ay 9 na taon na congressman? Imposible hindi kilala yan ng mga diskaya. Imposible rin na hindi alam ng mga Marcoleta na malaking kontraktor ang Vizcaya family. Kaya pasintabi na wala naman personalan, kilala ko at kaibigan ko yun si Senador Marcoleta. Senador, kaya po hindi man nyo makumbinsi ang taong bayan sa inyong mga sinasabi sa isyong ito. Dahil ito yon. Doon po sa mga hearing sa Blue Ribbon Committee under Senator Ping Lacson, talagang kayo po yung senador na nagpipilit at pinipilit nyo ang komite at ang Justice Secretary na isa lang sa Witness Protection Program ang Vizcaya family. Ngayon tanong, bakit nyo pinipilit? At bakit kayong senador ang nagpupropose na yan ay mailalim sa Witness Protection Program? Hindi naman yan posisyon ng Senado o ng komite. Ikaw lang ang may gusto niyan, senador. Kaya dahil dyan, nagdudugtong-dugtong ngayon. Yung kalituhan at tanong ng taong bayan, bakit mo gustong sumailalim sa Witness Protection Program itong Vizcaya na ang paniniwala ay principal, isa sa pinakamalaking kontraktor na sumabit at sabit sa flood control scam. Korupsyon yun. Diba? Tapos ngayon yung palang asawa mo nandyan, paano talaga mahirapan talagang maniwala ang mga tao sa inyong mag-ama? Kasi si Congressman Marcoleta na kanyang anak, ganun din ang kanyang inilalaban sa Kongreso sa kanyang mga interview. Wala daw kinalaman ng kanyang mother sa isong ito. Pinipilit niyong independent director, pero konektado pa rin yun sa mga company at business ng mga Vizcaya. Yun yung aking personal na opinion, analysis sa isyong ito. Kung mali ako sa aking opinion at analysis, ninasa sa inyo na yun. Ako, ang aking pinangugutan ay yung inyong performance, inyong ginawa, ginagawa, at inyong sinasabi. Senator Marcoleta. Ang isa pa, hindi ko rin magustuhan na yung speech mo na isang araw, sinasabi mo ang mga media ay bayaran. Nilahat mo na. Pag ikaw ay nagregalo sa isang tao, sa media man o hindi, regalo yan. Pag tinanggap ba, sasabihin mo, bayaran. Ganun ba yun? Kung halimbawa naman ay hiningang ka ng something, kung ano man, ng isang tao, sasabihin mo ba, bayaran? Iba yung bayaran, iba yung donasyon, iba yung voluntaring binigay, o iba yung nangutang sa'yo, o kaya ay may hiningi sa'yo. Magkakaiba yun, senador. Abogado ka naman, di alam mo yun. Pero kung ikaw ay nag-donate, ikaw ay voluntaring nagbigay, o ikaw hininga ng tulong, tapos tumulong ka at tinanggap ng nangangailangan, sasabihin mo korap o bayaran, ibang issue yun. Malabo pa yan sa sabaw ng Pasig River. Para din yung donasyon ng kontraktor sa mga politiko. Ang politiko, pag tumanggap ng donasyon, bawal. Kasi lalo na kung kayo'y governor, senador, congressman, o government official, kasi anti-graft yun. Pero kung halimbawa, ibang sektor
pribadong sektor. Binigyan mo ng donasyon, tinulungan mo, di naman humingi sa'yo. Tapos sasabihin mo'y corrupt. Iba yun. Ang corruption, sige, kung sabihin mo corrupt, ang tumanggap at nagbigay, parehong corrupt. Ganun ang dating. Ay, matindi. Kasi sinasabi mo, ang media daw ay corrupt. Sabi mo ko nga ngayon alam ko na, ang media pala corrupt. Wow! Ano yun? Bakit nandadamay ka? Bakit mo dinadamay? Wala ka pa specific na sinabi doon. O hindi media. So, napakaraming media. May social media, may traditional media. Ano bang media ang tinutukoy mo? Napakarami. Kukuyugin ka ng mga totoong media o nasa social media kasi parang general yung statement mo na corrupt ang media. Mabigat yan, senador. Senador ka ng Republika, gumagawa ka ng batas, abogado ka, sapat medyo dahan-dahan. Dahan-dahan para hindi naman pag binalikan ka, masilip itong mga bagay-bagay na ito. So, yan ang isa sa mga justification at aking opinion, analysis kung bakit hirap kayo na mapaniwala ang taong bayan, walang problema ang misis ninyo o ang Marcoleta sa isyu ng relasyon sa mga diskaya na kontrobersal, pinakamalaking kontraktor na sumabit sa pangungunisyon, racket, scam, sa flood control na bilyon-bilyon ang pinag-uusapan, baka nga umabot ng trilyon mula ng 2016 hanggang ngayong taong ito. Yun po yun So ano po ang inyong masasabi niyan? Issue lang po, walang personalan. Sana'y naintindihan din. Tayo naman ay nagpapaliwanag at nagbabalita lang dahil aking obligasyon bilang mamamahayag dito sa ating mga channel ang mga nangyayari para ma-update ang ating mga kabayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi para sa akin, kayo na mga subscribers, followers, viewers ng aking mga channel, ang importante, kayo ang may-ari ng pera, kayo ang makapangyarihan, hindi kung sino sa ating gobyerno. Lalo na ho sa mga Marcos supporters, Marcos loyalists, silent majority na tumutulong at naniniwala sa ating kasalukuyang gobyerno. Okay na okay yan. Ipagpatuloy po natin, ipagpatuloy nyo. Huwag kayong palinlang, huwag kayong paggamit sa may mga personal and political interest. Lagi kong inuulit yan. Maraming mapagkunwari, makatao, makabayan, pero ang ambisyon, mapwesto sa kapangyarihan. Maging kakampi nila ang Pangulo. Sila mismo ay pumalit sa mga nakapwesto para sila naman ang magpasasa, sila ang mga abuso, manghihigante. Punong-puno sila ng paghihigante, punong-puno sila ng galit, punong-puno sila ng sama ng loob dahil nabuko sila. Hindi naman papayag ang majority ng Pilipino. Dahil kasi interest mo lang yan, interest ninyo yan. Hindi sasama ang matinong Pilipino dyan.